nakilala ko, ito ang kanyang kwento. Panoorin natin. Yum, yum, yum! Dito sa San Pablo City, nagsimula ang lahat para sa Let's Buko Pie at Pasalubong. Ang taon, 1989. Dahil sa yung una kong negosyo ay medyo humina, simula sa hollow blocks, nagbago ang negosyo ko, naging Buko Pie. At ito nga yung tinawag nating Let's Buko Pie. Pangalan ko ito sa aking anak na si Kulet. Dito sa San Pablo ay wala talagang Buko Pie kahit isa. Kaya dahil sa wala nga ako hanap buhay, napagkasunduan namin mag-asawa na subukan namin ang Buko Pie making. At doon nagsimula ang Colette's Buko Pie. 1994, nang maramdaman namin na po pwede na mag-branch out. At ang first branch namin ay sa Tagaytay. Dahil malimitin naman ako napupunta sa Tagaytay at nakikita ko ang potensyal ng Tagaytay dahil nandun yung mga local tourists at saka foreign tourists, ay pinipilit natin na mailapit ito sa mamimili. Kaya ang Let's Buko Pie ay hindi na natili sa San Pablo lamang o sa Laguna. Ito ngayon ay halos nationwide na. Now with 55 stores nationwide. Patuloy ang Colette's sa pagbibigay ng sarap. Please welcome Buko Pie Kusina Master, Mr. Ed De La Cruz. Hi, Mr. Ed. Magandang araw po. Kumusta na po? Finally, nagkita rin tayo. Lagi lang kita napapanood sa TV. Dito tayo, sir. Okay. Alam mo, bumibili ako parati ng Buko Pie doon sa amin, sa Bangkal. May kulits doon. Pag may bisita ako doon, takbo doon, bumili ka, hiwain, sandali lang. Kaya ang ginagawa natin, inspiring sa mga students sa lahat ng tao sa Pilipinas. O, diba? Dapat kasi dapat ay maka-inspire nga tayo dahil sino mo mag-iisip na isang simpleng Buko Pie ay mapalago natin. At ikaw kinikilala sa atin. Pablo, hindi sa kabuong Yes! Kaya ikaw may dala ka raw na sample ng ating mga students dito, di ba? May dala siyang isang truck na Buko Pie. Yeah! Titikman niyo yan. Ako, napakaswerte natin. Kulits! 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 Talaga nitong Buko Pie, no? Ito, tutukan ang maaksyong hamon sa buko na susuungin ni Master sa pagbabalik ng Kusina Master!